You know, welcome to East IDC, Samar Island, Davao City, connecting bridge. So, yan po yung ano dito, itsura. Ano na siya, no? Parang nagpang-abot na yung craneway nila. Kung saan dadaan yung mga cranes or yung mga equipment nila para gagawa ng tulay, gagawa ng pundasyon. So sa ngayon, yun lang muna yung ano nila, no, ginawa muna yung de-develop pero hindi yata yan siya itutuloy or idodugtong. Ano sa tingin nyo? Kasi kung idodugtong nila yan, wala nang madadaanan yung mga international ships natin from Davao del Norte, yung ano, yung may karga ng mga saging. Actually hindi lang naman Davao del Norte, maging Davao City, no. So may mga ano tayo dyan, may mga pantalan sa may Bunawan area, Tibongko, Panakan na may dalang mga kargamento, no. May dalang mga kahoy, mga lumber, o ano ba ito, mga plywood. So marami ding mga dumadaan dyan na ano, mga international ships dito sa Samal Channel or Samal Street, Samal Davao Street, na kung saan yun, passage, no, ng mga barko. So hindi yan pwedeng idodugtong. So ibig sabihin na ano do, kumbaga ito na siguro yung pinaka-pundasyon nila or pinaka-craneway, no. Tapos yun, gagawa na sila ng mga poste. Mag-i-install na sila ng mga piles. Kita nyo dyan, no. Yan, may mga dumadaan na mga bangka. So yun lang, bali matagal rin tayong ano, no, medyo may kinabisihan na rin tayo, kaya hindi na tayo masyadong nakakapag vlog ng broad daylight. Kaya more on madilim gabi yung ano natin, yung vacant time. So yun, bali ngayon pa ako nakabalik dito for how many months na. Teka, meron tayong nakitang ano dito, update lang to dito ha, kumbaga pasilip lang tayo. Silip lang ako dito sa area. Wait lang, saan na yun? Okay, zoom in natin. So yung craneway, napakagaling, no, napakahusay ng craneway pa lang itong mga Chinese contractor or construction or contractual o ano man tawag dyan, construction firm. Craneway pa lang, no, pero pwede nang gawing tulay talaga siya. Pero yun naman talaga, no, craneway, mabigat yun, di ba? Mabigat yung mga daanan ng mga heavy equipment nila. So panigurado matatag yan, matibay, di ba? Solid. So ibig sabihin pwede na palang ano, no, gawing temporary na tulay yan papuntang ano, Samal Island, and vice versa, Davao to Samal, Samal to Davao. Kasi kita nyo may mga ano na, may mga pick up truck na dumadaan. Pero yun na nga, given na ho yun. Kung mismo ang mga craneway nga, I mean yung mga crane, yung mga heavy equipment na makakadaan na nga di ba? So what more, yung mga pick up truck lang, di hamak na mas magaan lang yun kumpara sa mga heavy metals na mga sasakyan na karga ng ano, may kargang mga yun nga, materialis panggawa ng tulay. So what more ang mga pick up trucks. So hindi na tayo masyadong ma-amaze, I mean ma-surprise, no, or ma-wonder. Yan lang, bali yan nga, dahil sa hindi tayo laging available makapunta, maka-explore dito sa area na to, northern part of Davao City. Kaya ayun, nakakuha tayo ng opportunity, chance na medyo may liwanag pa. Kaya ito, ano na natin, i-take for granted or take advantage na kumbaga. So yung sumakay ng pick up truck or baka may ano yun, no, may dineliver na contractor, foreman, engineer, architect, ano matawag dyan. Sino bang may architect ba yan? Parang wala, no? Engineer lang naman lahat, no? Architect, engineer. Anyway, so yun lang, makikita ho natin talaga to. Ang itong nakikita ho natin ngayon, ano yan, indication ho yan na ano siya, kumbaga hope and yun, 100% hope. Ibig sabihin hindi Marlboro, hindi Philip, kundi hope.
wala. It is, hope means ano no, talagang hindi na tayo mangangamba na baka hindi matuloy, 'di ba? Unlike no mga year 2020, 22, 2023 na talagang puro tayo bash. Ang daming mga basher talaga dito na puro drawing lang daw gano'n no. Hindi nga nila masyadong tawag nito, iniintindi yung sulat sa mga article. Nakasulat doon na ito ay proposed, mayroon na siyang proposed budget and nagkaroon na siya ng groundbreaking noong 2022. So nagkaroon ng groundbreaking dito parang last quarter of 2022 no. So present nun si Mayor Basti Duterte, si Vice President Sara Duterte and President Bongbong Marcos for groundbreaking. Kasi ano na to nasimulan na talaga siya, proposed budget na. So good thing na lang talaga, buti na lang talaga no. Kumbaga basta mabuti na lang, as in very good no, na ginawa ni Digong na sinimulan niya talaga na i-propose itong budget. Kasi sa buong sa sobrang dami niyang mga build project dito sa buong bansa natin, talagang naambulan din ang Davao City kahit paano. Isa man tayo sa pinakahuli pero at least nakasama itong bypass roads and ito Davao Samal Bridge project. Nakasama siya sa big ticket talaga ni ex-president Duterte. Talagang nag-groundbreak hindi pa man siya nag-groundbreaking pero nakapropose na yung budget. Hindi na pwedeng i-cancel, hindi na pwedeng hindi ipagpatuloy, hindi na pwedeng hindi ilagay sa priority projects. So yun, very good na lang talaga. So Tatay Digong, if you're watching this no, thank you, maraming salamat kasi talagang nagawan mo talaga ng paraan, na anticipate mo talaga na pwede talaga tong mangyaring hindi maipatuloy. O kita mo ngayon, di ba, ang daming mga big ticket project ni Digong na talagang hindi na siya nakasama sa priority project sa BBM administration. So for example na lang yung yung Mindanao Railways, 'di ba? System natin, yung ating train sana na magkukunik mula sa Davao del Norte hanggang sa Davao del Sur. Ang laking nun, pakinabang sana nun sa mga biyahedor no. Hindi lahat, nakatulong ho kasi siya para makapag-transport ng mga passenger. Hindi na kailangan talaga na dumaan pa sa Davao City yung mga private vehicles. Hindi na makakadagdag no. Malilisin talaga sana yung unang-una yung travel time from Davao del Norte to Davao del Sur. Malilisin din yung traffic and vehicle congestions sa ating mga main roads, bypass roads and diversion roads sa Davao City. And yun, makakatipid talaga din ng oras, di ba? So magdo-draws ng economic progress sa buong rehiyon ng Mindanao. I mean, hindi lang buong Mindanao no. So yan domino effect kasi yan hindi naman talaga exclusive na Davao and Davao region. So yan, malaking project ho yun. So talagang mababoost yung economy natin sa Mindanao and syempre buong Pilipinas. So yan nga, domino effect nga, hindi siya isolated lang na progress. So marami siyang magandang maidudulot sa lahat. So yun, example lang yun na hindi talaga siya na ilagay, wala, zero budget. So buti na lang itong natin, bypass road. Yun na lang talaga yung pinaka project ng past administration na talagang may enjoy natin. So itong bypass road sa Davao City na napakahaba. Pag sinabing bypass road project dito sa Davao City is yun na yung yun na yung mga tunnel, subway, yung mga bypass roads connecting different barangays and itong coastal roads natin. So kasama yan sa bypass road project sa build ni former President Duterte. And eto yan. So itong tulay, diba lang, so nakakatuwa lang na makikita natin yung progress. Talagang unstoppable na talaga siya, by hook or by crook or wala nang makakapigil pag ganun. Hindi siya by hook or by crook, basta siya continuous, tuloy-tuloy na, unstoppable. So dati diba, balikan natin 2022, napaka nito, napaka ingay, diba? I mean, tawag nito, napaka ingay, napaka
napaka-controversial kasi nga ang daming TRO na naihain itong mga Rodriguez family. Tama ba? Rodriguez ba may-ari ng ano, Pearl, ano, may-ari ng Costa Marina, may-ari ng Paradise Island. So actually ang Paradise Island dito ko, ito We're Fishing Paradise Island Beach and Resort dito sa Island Garden City of Samal. So, yung may mga kulay blue na yan, so yan ho yung ano, pinupuntahan ho natin lagi. So as of now hindi na siya ganun ka-visible kasi nga nabablock na siya, natatabunan, no, nahaharangan na siya ng greenway or ng parang equipment bridge. So yan yung kailang ano, pinoproblema. Yan talaga yung nakita nilang magiging ano, disadvantage, no, kapag matutuloy itong project ng tulay natin dito sa Davao Samal Connecting Bridge. So gumawa sila ng paraan talaga para magkaroon ng ano, no, mapabagal, no. So parang gumamit sila ng tinatawag nating delaying tactics, no, by yun, apila, no. Lagi silang umaapila ng ano, TRO, temporary restraining order. Tapos yun, kinakaso-kaso nila. Ang kanilang pinanlaban ay yung marine basta ng mga ocean biodiversity and marine lives protection advocacy sila na pamilya, or di ba? So yung kanilang advocacy parang yun ang pinaglalaban nila. So parang useless yung tulay na yan. I mean hindi mas mahalaga, kumbaga parang mas parang pinapahiwatig doon, no, sa issue nila dati. Andiyan naman mababalikan din naman natin yung ano, yung mga article. Andiyan lang yan, hindi yan nawawala. So ang ano doon parang ang understanding ko doon, so yun nga, parang mas mahalaga sa kanila yung coral reefs at kung ano pang mga marine biodiversity diyan sa harap ng kailang jurisdiction or ng kailang ano, vicinity. Mas mahalaga yon na maprotektahan kaysa sa magkaroon ng tulay, di ba? Kaysa mapadali ang buhay ng mga taga Samal in Davao na mahilig tawid, no, palipat-lipat sa isla Davao, mainland Mindanao and Samal Island. So in my own understanding, I sense some kind of hypocrisy, no. Kasi yun na nga, parang ginamit nila yung ano nga, yung advocacy. Well, wala na problema given, so but I'll give the benefit of the doubt na andun na nga yung ano nila, yung kanilang andun yung kanilang care, no, andun yung kanilang love, di ba? Pero ay parang kikwestiyonin ko yun naman, kikwestiyonin ko naman yung ano, yung sincerity, na hindi naman siguro yung ganun ka, parang wala lang, ginamit lang as props or front lang yung ganung ano, reason para hindi matuloy, no, hanggat maaari hindi matuloy itong tulay natin dito sa Davao na magkukonekta nga sa Samal Island and Davao, I mean mainland Mindanao or Davao City. So ano talaga yan, for personal interest. Sinabi lang na yun nga, marine lives and biodiversity protection ang iniisip nila. May nagsabi pala sa akin, I don't know kung sino yun, may nagkomento na wala naman daw talagang magsasurvive na coral reefs dito sa Davao Samal Straits or sa Davao Samal Channel kasi nga dinadaanan siya ng barko. So ibig sabihin na maingay, tapos yung current ng tubig, diba? So walang magsasurvive. Tama ba yun? Basta yun lang ang pagkakaalala ko lang, yan lang ang pagkakaalala ko sa mga nagkokomento na yung sinasabing ano, rason protecting marine lives and biodiversity advocacy ay ano siya, false, huwad, front lang, no, front, ganun. So hindi talaga siya totoo, alibay lang. Anyway, so yun lang, no, bali pinakita ko lang sa inyo. Ako gusto ko makita ulit, iba kasi yung nakaraan, iba yung ano, hitsura nung dito tayo huli kasi hindi pa yan na bubuo. I mean meron ng greenway, meron ng mga equipment bridge, pero hindi pa ganyan ka haba, hindi pa ganyan ka develop, diba? Compare ngayon ba, no, na nakita naman natin nadadaanan din siya ng ano, mga pick up trucks, mga siyempre mga empleyado din, no, mga contractors. Okay na tayo dito, maraming tika sa mga nanonood.
So ano ba naging topic natin dito? Ano ba magandang title? So yun lang, no? Pasilip lang. Davao Samal Bridge. So unstoppable, tuloy-tuloy na to dito, wala na makakapigil pa. So it's a proposed budget at nasimulan na. So walang kahit sinong nilalang sa mundo, maging presidente ng US, maging si Xi Jinping, maging si Vladimir Putin, di ba? Maging si Zelensky, Sovovic ba yun, yung ano sa Russia ay sa ano sa Ukraine. Basta walang sino man ang maaaring makapagpapigil nitong proyekto na to dito. Gawa nung ito ay nasa ating Philippine Constitution, constitutional law ba tawag yan, basta nasa batas ng Pilipinas na once na ang isang proyekto ng isang presidente, ng isang pangulo ay nasimulan na at meron na ring meron ng budget, meron ng proposed budget at nasimulan ng gawin ang trabaho, ay hindi na ito'y illegal na, no? Or hindi na ito maaaring ipagpatigil, ipahinto or i-cancel. So ito ay automatic, ito ay mandatory na ipagpatuloy. Kasi kung hindi mo ipagpatuloy yan, ika-cancel mo yung trabaho, yung proyekto, yung development, ay lumabag ka na, no, sa saligang batas o sa panukalang batas ng Pilipinas. So nag-violate ka na, no, ng sa constitutional or constitution law or basta Philippine law. So yun lang siguro. Maraming thank you sa mga nanonood dyan. Yung mga ito naman kabila ay parang mga trucks, no? Para mga tin wheelers dumadaan din. So yun lang, okay na tayo. Maraming thank you sa panonood. Nakatuwa lang. So congratulations sa atin mga taga Davao region, and thank you kay ex-President Duterte. At least talagang ito'y nakasampa, no? Nakasabit pa talaga siya sa priority project. So hindi na siya pwedeng ipagpatigil, hindi na siya pwedeng pagtripan ng present administration, kasi nga proposed budget meron na, tsaka nasimulan na.